Meron ho palang malaking balita dito na kalipas na linggo. Marami na kasi nagtatanong. Dahil ang inyo pong matatandaan, ang DepEd, meron pong financial assistance sa mga galing ng public school, lilipat ng private school dahil, private to public. Merong assistance para po sa kanila. Meron din po palang yung mula sa public, kung puno ng mga public school at kinakailangang mag-enroll sa private school, meron din po. Kasama pa ito sa matagal pala itong pinag-aralan din po ng DepEd. May mga nagtatanong kasi meron naman talagang umiral na ganyan. Kaya nga lang maraming question lalo na sa mga magulang, sino bang available at ano ba yung mga private school? Baka may limitado lamang kung hanggang magkano siguro tuition fee na lang pwede lumipat na uri ng private school. Lahat po ng katanungan na yan, pilitin po nating masagot ngayon pong umagang ito sa pamagitan po ng Undersecretary for Finance ng Department of Education ng DepEd, si Undersecretary Edson Byron C. Tama, yung e-GASPE, Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Yusek Edson C. Magandang umaga po sa inyo, Sir Edson. Si Orly po ito sa DCWB. Good morning po sa inyo. Sir Orly. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag ngayon pong umagang ito. Meron lang ilang mga katanungan tungkol po dito sa e-gas. Matagal na ho ba ito? Kailan ho ba ito ipinatupad itong e-GASPE ng DepEd? Siguro yung e-GASPE po, mga 1980s pa po siguro to. Pero po syempre, pagdating sa senior high school, mga 2016 lang po ito nagsimula. 2016 pa pala meron. Naririnig ko na ito yung ang requirement sa LGU kung sasagot ka kung anong klaseng buhay meron ka, kung meron kayong mga kotse bago aprobahan ng LGU, and then eventually popondohan yung tuition fee sa private school. So kasama ito noon, yung ganito sistema umiiral ng 2016. Bali po yung sa amin po, ano po to funded po to ng General Appropriations Act. So, independent pa po ito sa kung ano man po yung programs na ginagawa ng ating local government units po. Alright. Una ho muna, sino ho ba ang pwedeng makinabang o pagkalooban ng assistance nito, GASPE? Alright. So when we talk about GASPE, meron po dyan dalawang main priorities po. No? Una would be the ESC or the Educational Service Contracting. Covered po nito yung mga junior high school students natin or grades 7 to 10. So syempre may mga priority groups po tayo. No? So first would be yung mga low income natin, then yung mga 4Ps beneficiaries, then mga indigenous peoples, then yung mga GIDA area natin, and then PWD learners and special needs learners. So under ESC po, sila po yung priorities. Pagdating naman po sa ating senior high school, ganun din po, may mga priority rin po tayo na similar din po yung criteria, yung mga low income group, 4Ps, IP, GIDA, and PWD or special needs learners. Okay. Paano ang pagdetermine kung sino ang pwedeng makinabang nito? Kasi baka naman may makarinig sa atin, wow, unahan na natin. Punta tayo sa DepEd, hingi tayo ng assistance, ito natin sa private school, ipa-enroll ang ating anak ngayong school year. Paano ba itong umiiral, Yusek? So, syempre, hindi naman po lahat ay qualified sa programa. Syempre, number one, maliban po dun sa criteria na binigay po namin kanina, kailangan syempre Filipino citizen sila. Dapat nag-aaral sila rito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Opo. And dapat syempre yung eskwelahan na, yung private school na balak nilang pasukan, dapat participating schools po ng programang ito. May mga participating private school pala. Yes po. Meron bang pinag-usapan dito na limit kung hanggang magkanong tuition fee na sinisigil ng isang private school ang pwedeng i-consider bago sila maging participant sa GASPE, Yusek? Okay. So pagdating po sa ESC, yung para sa junior high school po, ang subsidy po natin would be 9,000 to 13,000 pesos po. Pagdating naman po sa senior high school voucher program, yung grades 11 or 12, ang covered po dyan would be 14,000 to 22,000 pesos. Wow. So nakadepende na po ito kung nasaan po yung paaralan. Kung syempre kung nasa highly urbanized area, mas mataas po yung subsidy. Kung hindi po, mas mababa po ng kaunti. Syempre, ang ano po naman programa po natin is subsidy po. No? So understandably,
hindi paminsan po may pagkakataon na yung buong tuition fee hindi po mako-cover. So may mga top up po tayong tinatawag. So para lang maabot yung tuition fee ng school. So yung mga estudyante kailangan maglabas paminsan po. Okay, linawin ko lang sa limit sa senior high school kung 14 to 22,000 at ang tuition fee ay nasa 25 to 30 which is standard sa ilang mga private school. Ang magulang na magpupuno noon, ang estudyante na magpupuno noon. Opo, kailangan po nila mag-top up, yun po yung tawag natin. Paminsan naman po, hindi, yung school mismo, nagpo-provide din sila ng scholarship sa Okay. so parang hindi mo na nila kailangan magdagdag pa. Maganda to. Yung aking sanang gustong itanong. Kasi ito ay hakbang ito ng gobyerno ng DepEd. Yung mga private school na kasama dito, nagpa-participate dito, nakarehistro dito, siguro meron din silang parang counterpart measure, ano po? Counterpart Opo. contribution. So yun, may mga ganun din. Yes, may mga ganun din pong pagkakataon. So actually marami po marami pong ganun na nagto-top up. Kaya paminsan makikita mo may mga voucher beneficiaries na nasa yung mamahaling school. Pero yun pala, yung mga school na yun mismo ang nagbibigay ng scholarship na yun. Alright. Ang qualifier dito, pag puno na ang mga public school. So kinakailangan muna matapos ang enrollment ng public bago tayo pumili, mag-recommend ng pwedeng i-enroll sa private. Ganun ba yun, Yusek? Actually po hindi naman po, no. So pag start pa lang ng school year, pwede na po sila sumubok mag-avail sa ating mga private schools. Hindi naman po kailangan na may certification na puno yung public school, no. Kasi as far as DepEd is concerned naman po, bawat batang lumilipat from public school to private school would decongest our private schools. Alam naman po natin yung situation ng ating mga public schools ngayon, marami dyan would be really congested po. So, we welcome po yung paglipat po from public to private. Automatic na po yun, basta gusto nila. May limit ba tayo? Halimbawa, ang alam ko kasi parang may regional, may municipal, meron din sa mga lungsod. Meron bang limit na pinag-uusapan dito? At papaano ang pagpili? Kasi baka mamaya maakusahan na yung mga favorable families lang nakikinabang niyan, mga opisyal ng lokalidad, barangay. Hindi nun talagang mahihirap na pareho din naman mga miyembro ng mga 4Ps o qualified na mabigyan ng proyektong ito, Yusek Edson. Opo. So pagdating po sa ESC, again for grade 7 to 10, 7 to meron tayong mga slot system na tinatawag. So binibigyan yung mga paaralan ng mga slots, based po yan sa enrollment pa rin po nila, no? So may limit po tayo based on the slots. So kung let's say 50 slots po yung allotted sa private school na po na yun, so up to 50 students po yung pwede nilang tanggapin. Pero when it comes to the senior high school voucher program, halos wala naman po tayong tinitignan na slots. So it really depends on the student. Kung gusto po nila mag-apply and covered po yung school, then we will provide them. Wala po tayong slots tinitignan pagdating sa grades 11 and 12. Limitado lang ba yung mga pwedeng i-enroll daw sa private school? Kasi baka mamaya lahat maglipatan sa private school. Hindi naman siguro kasi itong mga yung binabanggit niya na mga requirement mukhang kaya naman siguro, no? Dahil ang pinag-uusapan dito hindi lang yung tuition fee, pati rin yung kakayahan na gastusin ng mga ilang pambayarin sa mga eskwelahan Yusek. Correct po. So actually yun po paminsan yung hindrance nila, no, kung bakit na kahit na may subsidy tayo, hindi lahat po nag-a-avail, no? Syempre, pag lumipat ka sa private school, iba rin yung mga pangangailangan dyan. Tama Paminsan, po. sa klase mo, may kaya or iba yung mga materyales, mga supplies nila sa school. Syempre, may ibang bata, ayaw tapatan yun, di ba? Or paminsan, transportation cost, how do you get to the private school? So, may mga ganong bagay na paminsan nagiging a little bit of a hindrance for them to transfer sa ating mga private schools. Sino raw po yung mga bahagi ng mga sumasala, yung namimili ng pwedeng pagkalooban ng e-GASPE, Yusek? Pagdating po sa ESC po, meron po tayong school committee. So sila po yung committee. gagawa ng screening. Actually, hindi na po DepEd po ang nag-screen na to So may school committee po tayo. Meron po tayong PEAC. Ito po yung Private Education Assistance Council. So ito po yung na tumutulong po sa DepEd para mag-administer po ng ating mga e-GASPE programs po.
Meron ding, siyempre dahil isa sa mga qualifier, miyembro ng 4P. So meron din po mga local social worker nakasama po rito para tiyakin kung saan talagang anong kabuhayan meron yung mga pwedeng pagkalooban itong programang ito, Yusa. Yes po, meron naman po tayong mga requirements po, documentary requirements po to prove na kung anong income level po kayo. So, hihingi rin po yon when during the enrollment po. Alright. Pwede bang malaman kung, kasi sabi nyo nga matagal na, pwede bang malaman kung ano yung mga statistics, how many, ang nakinabang na ho nito, napagkaroon po ng tulong nito? Would you mind, Yusek? Ah, Hindi ko lang po masabi kung ilan po yung total natin over the years, no? Kaya pong ma-generate yung data. But annually po, yung average po ng nakikita ko po, pagdating po sa ESC, around mga 900,000 beneficiaries po. Marami-rami rin pala, ano? Oo. Marami-rami rin. Pagdating sa senior high school, Mm-mm. 1.4 million. Yun yung mga average po na tinitignan natin. 1.2 to 1.4 million kapag senior high school beneficiaries. So Alright. marami rin po. Actually, when you look at percentage-wise, siguro it will cover mga 87, high 70s to 90% ng ating mga private schools po. May ganong karaming beneficiaries. Actually, sa mga public school ngayon, mas maraming gustong doon mag-enroll. Mukhang Yes. maganda na rin kasi yung mga sistema, quality. May naobserbahan ako, sabi ko, wow, parang pang-college itong tinuturo. Grade ano yun, ha? Parang katumbas sa high school, third. So ano yun, grade 9? Grade 9? Third year. Sabi ko, wow, parang napag-aralan ko to. Graduating na ako ng college. Tama po yan, sir. In fact, may mga, kahit kami rin po sa DepEd, may mga naobserbahan kaming mga private schools na pag nakita mo, mas magaling pa rin ang public school. So, Quality minsan, education. ang hirap muna sabihin na, ay, mag-private na lang kayo because it's not necessarily na mas magaling ang private all the time, no? Marami tayong public schools na magagaling din po. I'm a product of a public school sa elementary. Nung high school, walang malapit na public school, kaya parang semi-private and then state university sa college. Mapalad ako dahil maraming hindi ko lang ma-explain thoroughly, pero maraming mga kaalaman na pwede mong matutunan sa loob at sa labas ng paaralan pag magandang uri ng public school ang ating pinag-uusapan kasi Yusek Edson. Ano? Tama po yan, no? Syempre, iba-iba rin po yung mga background, mga characters ng tao pagdating sa public school. And syempre, volume pa lang, mas marami rin po talagang tao pag public school. So marami kang makikilala iba't ibang klaseng tao. Okay. Finally, Yusek, sa mga nakikinig sa atin ngayon at gusto mag-avail nito, kahit na anong paliwanag natin na magandang public school, Yusek. kahit anong encouragement natin, iba ang public school sa mga panahong ito. At gusto mag-avail nito, lumipat sa private school. Ano po ang, again, pakiulit daw yung requirement at saan nila ito pwedeng i-coordinate para na rin po sa mga nakikinig sa ating mga magulang. Okay, so para po dun sa mga gustong mag-avail po ng ESC or Senior High School Voucher Program, syempre priority po would be the low income group. But when we say it's just a priority po, no? Wala namang pong pumipigil po, let's say for middle income household na mag-apply. So priority sa mga low income, 4Ps, indigenous peoples, but that's just a priority. Kung ang reminder lang din po namin lagi, mag-enroll on time pagdating ng pasukan. Hindi po pwede sa gitna, hindi po pwede sa second semester. Dapat umpisa pa lang po, mag-enroll na. Huwag pong magpapahuli. Pagdating sa ESC, ang enrollment po niyan, diretso sa eskwelahan na po. Doon na po yung enrollment, ka-coordinate na po ng DepEd ang ating mga eskwelahan. Pagdating sa Senior High School Voucher Program, usually po kapag galing ka na sa public school or ESC beneficiaries ka na, diretso na rin po yan sa ating senior high school. Pero kapag ikaw ay nanggaling, let's say, sa private na junior high school at gusto mo lumipat sa private senior high school availing of the voucher program, meron lang po tayong online portal na kailangan pag-applyan. But otherwise po, pretty straightforward po yung application natin. No? Ang mga requirements po niyan, madali. Birth certificate, proof of income, halos ganun lang po. At syempre, kailangan nakapagtapos ka po sa, kunwari, kung grade 7 ka, nakapagtapos ka ng grade 7, ay ng grade 6. Kung senior high school ka, nakapagtapos ka ng grade 10. And syempre, may mga grade requirement tayo. Dapat pumasa ka,
dapat tatapusin mo yung buong level, yung buong junior high o buong senior high school. So pretty much straightforward naman po yung application and pinapadali rin po namin to sa lahat para mas marami pong makapag-avail. Naku, maraming salamat sa mga impormasyon nito. Ang dami ko tuloy yung natatanggap na katanungan na Facebook, YouTube, pati dito sa amin DCWB Text Connect. Siguro pag medyo maluwag-luwag ulit sa inyong schedule, magkausap ulit tayo, Yusek Edson, para po sa mga katanungan ito ng ating, pati na rin po gabay sa mga private school kung meron po sila mga question. At yung numero uno kasi dito yung pagtukoy kung talagang deserving yung makikinabang dito sa e-gospel program ng DepEd. Yusek Edson, maraming salamat sir at ingat po kayo at maraming salamat sa pagpapaulak sa panayam na ito. Thank you po. Salamat po, Sir Early. My pleasure. Okay, sa ulitin po. OIC, Undersecretary for Finance sa Department of Education ng DepEd, si Undersecretary Edson Byron C. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.